I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Shoutout pa sa inyo. Agay, day, mga dong. Meron tayong very good news for everybody. Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr. talaga namang, sa totoo lang guys, ang Barn, ang Mindanao, sa totoo lang, talagang binibigyan niya ng prioritize. Bakit? Eh di ba naggaling siya sa summit? Nako, may good news po tayo. Mayroong sang speech na talagang na-mention niya po ang Bangsamoro. Na kailangan talaga ma-develop yung lugar na yun. Ika nga, sa ibang words, yung mabigyan niya ba ng mga pagkakitaan, i-develop niya yung mga malalagyan ng magagandang airport, 'di ba? Yung magagandang university, magagandang hospital, yung kumpleto baga. Mabigyan ng hanap buhay, papatayo ng mga pabrika. Yung tipong ganun, mga kababayan, pagkakaintindi ko. Tingnan niyo si Pangulong Marcos Jr. Gusto niyang ayusin ang Barn, mabigyan na maayos na trabaho ang mga kapwa natin na mga Muslim. Pagtayuan niya ng mga magagandang kalsada, pagtayuan niya ng mga malalaking hospital. Bakit kanyo? Ito, basahin ko guys Dahil nung nagpunta sa Asian Summit, kasama niya pala itong mga ito guys. Basahin ko sa inyo, tingnan nyo. Sabi po ng Philippine Star. Sabi ng Philippine Star, Sector and Barn elected with the EDB support for the blue economic activities. OM goes. Wow. Tingnan nyo guys si Pangulong Marcos Jr. Talagang hindi niyo nakakalimutan yung mga kababayan natin, mga Muslim sa Mindanao, sa Barn, Tawi-Tawi. Yan grabe May 31, 2025. Sabi po dito, President Ferdinand Marcos Jr., Bangsamoro Chief Minister Adoral Rauf Makua and other Philippines government officials share a light moment at the sideline at the Association of the South Asian Nation Summit in Kuala Lumpur, Malaysia early this week. Diba? Sinama sila guys ng Pangulo. Hindi kayo naloka. Tingnan nyo ito. Basahin ko sa inyo. Alam ko naintindihan nyo yun. Napakot ako mag-explain. Cotabato City, Philippines, members of the business community in the Bangsamoro region were elated with the reported commitment by the Asian Development Bank of $400 million. OM goes. Grant for the regional economic programs in the protection of the fishing grounds in Mindanao Territorial Seas. You see, mga bes, saan kayo makakita niyan? Ang laking pera yan, ilalaan dyan sa Bangsamoro para, mapaganda ang kanilang lugar, mabigyan ng trabaho. Para nang sa ganon, itong mga bandidong Muslim, hindi na magbubundok, hindi na sila mahirapan. 'Di ba? Mabibigyan sila ng hanap buhay, mabibigyan sila ng mga magagandang mga magandang kalsada. Magkakaroon sila ng irrigation, magkakaroon sila ng malalaking hospital, mga university, kung ano-ano pa. Magagandang airport, magagandang port. You see, mga beswa, patayuan ng mga magagandang mga munisipalidad. Yung mga iba't ibang klaseng nakailangan nila ba napapatayuin dyan sa lugar na yan. I-rehab nga. Wow, 'di ba? Yung mga iba dyan guys na nasisira yung mga bahay niya noong panahon ni Digong na Marawi Seeds na sinasabi. Saan kayo makikita ito guys? Grabe. Ang laki na ito mga kababayan. Biro nyo. The entrepreneur, lawyer Ronald Halilid Dima Sisil, chairman of the Bangsamoro
Business Council told reporters on Sunday that they learned about the EDB's allocation of the youth's amount for development. Ayun, guys, $400 million for development ng Bangsamoro. Oh, shout out sa mga taga Bangsamoro. Saan kayo makakita ng ganyang klaseng pangulo? Oh, mahal niya. Mahal niya ang mamayang Pilipino. Kahit anong klaseng salita ang mayroon ka, mamuslim ka, mailokano ka, mga manubo man dyan, o klaseng mga natibo, wala siyang paki as long as you are Filipino, born in Pilipinas, kargado kanya, kasama ka sa tagumpay. Oy, diba, mga beso. Biro nyo, Asian Development Bank. Ano nangyari, guys? Ano po ang kapalagayan niya? Ha? Oh. Ako yung nagtataka kay Pangulong Marcos Jr. Ha? Itong mga pera na ito, guys, parang galing sa mga tubo ito. Gumana na ang wealth nila, guys. Wealth ng Pilipinas, ang pera ng Pilipinas nung dineposit ni Apo Lakaya, tumubo na ng tumubo. Agay! Oh. Guys, ayan, nagkaisipan ko lamang kayo naman, oo. Ay, malay mo, totoo yan. Oh, kasi may nakita ako. Sabi nung isang kaibigan natin na isang pro-government vloggers, na 1 million plus ang kanyang subscriber, mga best. Sabi niya, hindi kaya gumagana na po ang Marcos Wealth? Oh, who knows? Hindi natin alam. Sabi po dito, guys, allocation of the youth's amount for development initiative from Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makukuha and other regional officials who were part of the entourage of President Ferdinand Marcos Jr. to Association of Southeast Asian Nations Summit in the Brunei, Indonesian, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area Conference in Kuala Lumpur, Malaysia early this week. Oh, sinama sila mga best. Sana all. Oh, saan kayo makakita, guys? Yung biyahe ng Pangulo. Hindi niya na talaga, alam niyo, sa totoo lang, talagang mahal niya rin talaga ang Bangsamoro, ang mga kapwa nating mga Muslim. Hindi niya talaga matiis din, talagang nabibigyan niya talaga ng priority para ma-develop yung lugar na yan, mapaganda yung Bangsamoro, mabigyan ng mga, mapatayuan ng mga malalaking buildings. Oh, goes. Diba? Ay mga, patayuan ng mga terminal ng malalaking bus, kung ano-ano pa, para gumanda yung lugar, para may pagkakitaan din ng mga mamamayan dyan. Yung ibang bandidong Muslim, hindi na mamumundok, may hanap buhay na sila. Ay, sana all. We are thankful to the President for leading. Official of the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao joined him in his official engagement in Malaysia. Iba talaga pag ama ng bayan, guys. Huwag kayong magsiselos. Naunang isinama ang Bangsamoro, mahuli rin kayo. Sabay ganun na. We are delighted with such a gesture by the Asian Development Bank, for it will surely boost commerce and trade in the autonomous region and in the other regions around. The Masisil said. Saan kayo makakita niyan? Wow. Guys, ay nako. 3 years left, na mag-step down na ang Pangulo sa kanyang termino. For sure, guys, tuloy-tuloy ang progreso, ang pag-develop dyan sa Bangsamoro. Naku! Patayuan ng mga malalaking pabrika, ay, tulungan ng mga magsasaka, o paggawaan ng mga paggilingan ng bigas, o ano pa nga ba, o ano-ano pa, para nang sa ganun, lalong gumaganda, 'di ba, ang lugar na yan. At least, mga bes, hindi nila makakalimutan ng Pangulo. Uy, very hands-on tumulong talaga. Saan kayo makakita ng ganitong klaseng Pangulo? Tapos sabihin ng mga DDS, resign. Sino ipapalit nyo? Yung walang alam sa pamumuno, pulpul ang utak, wala, lack of experience. Pagdating sa politika, di kayo naloka.
Makakuwa was accompanied to Malaysia by his chief of staff, Jamil Makakuwa Ibrahim Lakuwa, who is managing one of the BARM's humanitarian programs and member of the regional parliament, Kitam Kadatuan Jr., and two officials of the Bangsamoro Board of the Investments, its chairman Muhammad Pasigan, and a member of its board of governor, Habibib Ambulud too. Agay, Ambulud. Oh, mga kababayan, ha? Naintindihan nyo naman siguro yan. Kaya ako, ang importante sa akin dito guys, sa balita na ito, napakaganda. Itong $400 million na ito, equivalent to Philippine man, magkano yan? Ang daming may papatayo yan. Papatayo kayang hospital ng mga bata, hospital ng mga matatanda, mga university, mga port, mga terminal, mga airport pa. Ano pa? Ano pa ang dapat ipapatayo? Mga pabrika, yung pagkakitaan, patayuan ng mga malalaking mall. Saan kayo makakita niyan? 'Di ba? Ganoon eh. Yung hanap buhay, mayroon sa kanila, tulungan ng mga mangingisda. Bigyan sila ng hanap buhay. Ang dami. Ganoon si Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Hindi talaga hindi niya makakalimutan ng Mindanao. Naloka ako mga bes. Pero wag kayo Bakit natalo sabi nga nung isang talo daw ang alyansa diyan. Well, para sa akin, tapos na yung eleksyon, ibig sabihin wala na siguro tayong pakialam kung hindi nila ibinuto ang alyansa. Ang importante, tatutulungan sila ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Kanino may idea yan? Huwag niyo sabihin idea ni Poncio Pilato. Siyempre kay Pangulong Marcos Jr. Pangulo nga siya lahat yan idea niya. Nagsasang-ayon lang ang kanyang mga staff, yung kanyang mga sekretary. The most importante, yung idea ng Pangulo, yung kanyang pamamaraan baga. Kasi ang Pangulo nagtatanong din yan. Siyempre, pagdating sa batas, nandiyan naman si E.S. Barsamin. Siyempre, nandiyan din ang misis niya. Si Pangulong Marcos Jr. nga parang talo yata ang abogado guys, sa galing baga. For sure, nagbabasa ng batas yan. 1987 Constitution, siyempre, binabasa niya. Mahilig kasi magbasa ng libro yan at saka nagbabasa ng Biblia yan guys ito tuloy. Sabi dito, the support from the Asian Development Bank is intended for the improvement of the so-called blue economy in Mindanao's seasides areas. Makakuha said, the terms blue economy means wise and sustainable utilization of obtainable marine wealth for economic growth that can, at the same time, generate livelihood and employment for marginalized communities, Pasigan said. You see, totoo naman yun. Diba guys? Dapat, dito sa barn, magtutulungan kayo, wala nang away-away. Kasi, guys, uso ang dyan ang awayan. Itong eleksyon, nagbabanatan na naman sila dapat wala nang away-away. Pag gumaganda ng ekonomiya nyo sa barn, tulong-tulong na lang kayo. Wala nang mamundok-mundok. Tulungan nyo yung buong barn para gumanda ang buhay nyo. Gaganda ang ekonomiya ninyo. Di ba guys? Ano ba ang craft ng barn? Palay din ba? Or mga niyog? Hindi ko po alam guys si Pangulong Marcos Jr. hanggat nandyan pa sa Malacanang. Samantalahin nyo. Humingi kayo ng tulong. Ayan. Ang laki ng itulong niya yan. Kung wala siya, hindi mangyayari yan. Makakuha and Pasigan, who is a barn direct conduit to investors in regions around autonomous region and abroad, had separately told reporters that the EDB, $400 million, magkano kaya yan sa Philippine money, development package for programs meant to protect and ensure the sustainability of the marine fishing grounds. Diyan mapupunta around mainland Mindanao in the Palawan province will improve more the investment climate in seasides area in the autonomous region. Ay marami nang maipapatayo na yan guys. Kung ano man ang dapat nila ipapatayo ba. Diba? Nabanggit ko kanina, yung mga hospital, mga clinic, whatsoever. Diba? Eskwelahan.
Ano pa? Terminal, port, ano pa guys, ha? Airport. Yun. See? Saan kayo makakita niyan? PBBM lang sa kalam. Programs meant to protect, ensure sustainability of the marine fishing grounds and mainland minerals in Palawan province will improve. More investment, climate and seaside areas in the autonomous region. Makakuha told reporters on Saturday that their involvement in Asian Summit and the BIMP AEGA. Alam nyo guys, nabanggit ni Pangulong Marcos yan sa kanyang statement. Narinig nyo ba? Ang Mindanao conference in Kuala Lumpur early this week, along with the president, give them the opportunity to connect with representatives of the political and business communities in different South Asian countries. Siyempre guys, yung Malaysia guys, Muslim yan, di ba? We ought to build connection with them continuously based on a imprimatur or blessing for us to do so from the charter of the Bangsamoro region. The Bangsamoro Organic Law, makakuha said, the government of Malaysia, member state of the Organization of Islamic Cooperation, which is a bloc of the some 60 Muslim nation, including petroleum exporting countries in the Middle East and North Africa, helped broke the two-phase compacts between the Moro Islamic Liberation Front and Malacanang, the 2012 Framework Agreement on Bangsamoro, and subsequently in the 2014 Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Yes. Alam niyo, sa totoo lang, itong Pilipinas guys, kung lahat magkatulungan, wala nang away-away, wala na bang wala namang gugulo. Alam niyo, uusa ng bansa natin. Totoo yan, lahat tayo makikinabang. But agreement paved the way for the replacement in 2019 of the then 27 years autonomous region in Muslim Mindanao with a more empowered band, which has agencies being managed together by official of the MILF and Moro National Liberation Front. Both fronts have representative in the region 80 seats parlamento. Di ba? Sana itong mga MILF, wag na kayo kumbaga, tumulong na lang kayo kung ayusin nyo yung mga lugar nyo baga. No? Kasi ang pamahalaan naman handa kayong tulungan. Ayan na nga ang laki niyan guys ang laking pera yan. Dapat mapupunta talaga sa tamang pupuntahan. Ay nako, ewan ko na lang sa inyo. Wala na kayong masasabi sa Pangulo. Ginawa niya yung kanyang best para lang talagang ma-improve or ma-develop ang lahat ng dapat i-develop dyan po sa Bangsamoro. Ano pong masasabi niyo sa kanya? Hindi nagagawa yan ng ibang admin. Real talk tayo. Yung pambansang pabahay niya pa. May pasagawa dyan sa Bangsamoro. We felt good with the cordiality extended to us by delegates from the countries that participated in the multinational event in Kuala Lumpur. We are certain that it will be easy for us to build linkage with the business communities in these countries, Makakuha said. Sana guys, marami mag-i-invest at sa Mindanao mag-i-invest din sila, magpatayo sila kung ano-ano, nang sa ganun lalong lalago din ang ekonomiya ng Bangsamoro. Gaganda ang buhay ng mga Muslim nating mga kababayan. Di ba? Magpatayo ng $400 million. Magpapatayo ka ng magagandang yung malalaking, yung magandang palengke. Yung mga lumang palengke nyo, palitan nyo na. Makakuha Impasigan, who is the regional government's conduit to investors in different regions in the country and abroad, separately told reporters that EDB as 400 million development allocation for Mindanao will enhance the investment climate in seaside area in Barn. Ang alam ko guys, parang fishing yata yung hanap buhay ng mga kababayan natin Muslim. So dapat i-develop? 'Di ba? Dapat may mga sila, yung mga talagang mga port sila na pag dumaong yung mga bangka,
tapos mayroon pinakamalaking building, doon na talaga sila dadaong para doon na lang bumili yung mga tao. Di ba? So dahil dito guys, we in the Bangsamoro Business Council, which has the members in all of the 5 provinces and 3 cities in the autonomous region, will support, help implement the programs to be funded out of the grant, the Masisil said. So yun mga kababayan, and yan ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. Grabe no, ganda ng balita na ito. Aba, talaga naman guys. Tingnan nyo naman. Ito courtesy po ng Starbucks. Sabihin ng mga dailies fake news. Ayan ulitin ko yan. Pakita. Sector and Barn elated with the EDB support by Blue Economy Activities. Wow, saya. Tuwang-tuwa sila guys Ayan see? Philstar. Research nyo. Ayan, Philstar, i-research nyo, okay? Members of the business community in the Bangsamoro region were elected, saya, with a reported commitment by the Asian Development Bank of a $400 million grant for the regional economic programs and the protection of fishing ground in Mindanao Territorial Sea. Wow! Laki pera mga kababayan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines. Lahat sila makikinabang. Babu!